Dear Kuya Bono, ang dami nagsasabi na parang pelikula daw ang buhay ko kaya matapos ng matagal na panahong pagpapatumpik-tumpik ay heto na ako. Nagsisimulang isulat ang aking kwento at alam ko matatapos ko ito sa loob lamang na isang linggo. Naka-leave naman kasi ako sa office, Kuya Bono, maternity leave. Yes po, preggy ako for my first baby. Pero bago ang lahat, siguro ay babati muna ako ng isang magandang oras sa lahat ng kagaya kong masugid na taga-subaybay at sayo na rin, Kuya Bono. At tawagin mo na lang ako sa aking palayaw na Lori. Edad 16 ako nung iwanan ko ang Camarines Sur upang mangamuhan sa Maynila. Katatapos ko lang noon ng high school at gusto kong makatulong sa pagpapaaral sa aking Kuya Ramil sa kolehiyo. Siya ang aming panganay, Kuya Bono, at napakabait naman niya. 4 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa, pangatlo at pang-4 ang kambal na sina Rina at Rino. Mahirap kami, Kuya Bono. Pagsasaka ang hanap buhay ni Papa, isang ektarya lang ang sarili niyang lupa kaya nakikisaka pa siya sa iba. Hindi rin ako ganun katalino, Kuya Bono, kaya kahit pangarap ko rin sana ang makapag-aral sa kolehiyo ay isinantabi ko na lang dahil alam kong igagapang lang din naman ng magulang ko ang pagpapaaral sa akin gaya ng ginawa nila para kay Kuya Ramil. Oot Public University ang CBSUA o Central Bicol State University of Agriculture kung saan nag-aral si Kuya. Sa bayan nyo ng Calabanga, Kuya Bono. Malayo pa rin yun sa amin kaya kinailangan pa rin mag-boarding house ni Kuya. Allowance pa niya linggo-linggo at talagang hirap ang magulang ko noon sa pang-allowance ni Kuya Ramil. Hindi siya umuwi sa amin, Kuya Bono. Si Mama ang nagpupunta ng Calabanga para dalhin ang allowance ni Kuya. Dahil yon sa nahihiya si Kuya sa mga kantsaw ng mga tao dahil sa nangyayari sa kanila ng ex-girlfriend niyang si Ate Lalaine. Naging sila noong 3rd year high school sila. Mahal na mahal ni Kuya si Ate Lalaine. Pero brinake siya ni Ate Lalaine noong may manligaw sa kanya na iba, mas guwapo at may kaya. Si Kuya naman noon hindi niya matanggap. Nag-iinom ng alak at parang tangang nagpupunta sa bahay ni na Ate Lalaine, sumisigaw, umiiyak, nagmamakaawa na kausapin siya ni Ate Lalaine. May isang gabi pang nagtawag ng barangay tanod ang papa ni Ate Lalaine para lang paalisin si Kuya sa harapan ng gate nila. Lalo pang sumikat si Kuya sa barangay namin nung magtangka siyang magpakamatay sa pamamagitan ng paglunod sa sarili niya sa San Miguel Bay. Nakainom din siya noon. Mabuti na lang at may mga kabarangay kaming mangingisda na nakakita sa kanya. Napigilan siya sa masamang balak niya. Yun nga lang ay naging paksa siya ng mga usap-usapan sa barangay. Sabi ng iba, naturingang nag-aaral pero bobo naman. Pinipilit pa ang sarili sa babaeng ayaw na nga sa kanya. Kaming kapamilya niya, nasaksihan namin ang paghihirap ni Kuya Ramil noon dahil sa sakit na dinulot ni Ate Lalaine sa kanya. Kung hindi pa siya masinsinang kinausap ni Papa noon, baka hindi pa matatauhan si Kuya. Sabi ni Papa noon, "Hindi ba kami mahalaga sa iyo, anak? Ginagapang namin ang pag-aaral mo para baka sakaling matulungan mo din ang mga kapatid mo kapag nakatapos ka. Lahat ng lakas ko, binubuhos ko sa araw-araw na pagtatrabaho para makatapos ka. Pero dahil lang sa babae, wawakasan mo ang buhay mo. Hindi mo man lang ba kami naisip? Wala ba kaming halaga sa'yo?" Kinabukasan nun, Kuya Bono, ay umuwi ng Calabanga si Kuya Ramil. At hanggat maaari mula noon ay ayaw niya nang makita siya ng mga tao sa amin. Nahihiya siya hindi lang sa mga tao kundi sa sarili niya dahil na-realize niyang sobra siyang nagpakabaliw at nagpakatanga kay Ate Lalaine.
Halos lahat ng pera noon Kuya Bono ay napupunta kay Kuya Ramil. Kaming tatlo ng kambal kong kapatid, madalas pumapasok kami sa eskwela na walang baon at naglalakad lang kami ng napakalayo sa napakahabang ngunit rough road pang kalsada noon. Barangay road yon Kuya Bono na nagkukonekta sa aming barangay sa iba pang karatig na barangay. Kapag tag-ulan, lubak-lubak yon at kapag may dadaang sasakyan, tiyakin mong malayo ka sa bahaging may tubig dahil kung hindi ay mababasa ka. Kapag tag-araw naman, napaka-maalikabok ng kalsadang yon. Mabilis kasi ang patakbo ng mga sasakyan dahil nga napakahaba at diretsyong-diretso ang kalsadang yon. Sa magkabilang panig ng napakahabang kalsadang yon ay wala kang makikitang bahay kundi bukid at tumana na katabi ng malawak na San Miguel Bay. At sa kalsadang yon Kuya Bono ko nakilala ang unang lalaking nagpakilig sa aking puso. Mahigit 6 na taon akong nagkatulong sa Maynila Kuya Bono. Sa mahigit 6 na taon na yon ay nakatatlong amo ako. Yung una kasi noong 16 years old ako ay isinama lang ako ni Ate Laida, isang matandang dalagang taga sa amin. Naging kasabay ako sa bagong mag-asawa. Yung babae ay anak ng amo ni Ate Laida. Pero makaraan ng mahigit 1 taon lang ay sabay na nagpunta ng Dubai ang mag-asawa. At dahil wala pa akong malilipatan noon ay umuwi muna ako dito sa amin. Nagbakasyon ako ng 2 buwan sa pamilya ko ngunit nainip ako kaya't nung magbakasyon ulit si Ate Laida ay sumama na naman ako sa kanya sa Marikina. Ipinasok naman niya ako sa amiga ng amo niya. Napakalaking bahay Kuya Bono at 4 kaming mga katulong ang naninilbihan sa kanilang pamilya. Magna-19 na ako noon at hindi sa pagyayabang ay may itsura ako Kuya Bono. Tama ang height ko at natural na malambot ang buhok ko kahit na kung ano-anong shampoo lang ang gamit ko. Tumingkad palalo ang kagandahan ko simula nung magkatulong ako sa edad na 16 dahil pumuti ang balat ko. Ang pisikal kong itsura Kuya Bono ang muntikan ng magpahamak sa akin sa pangalawang pamilyang pinagtrabahuan ko dahil yung isang lalaking anak ng amo namin ay nagkagusto sa akin. Siya si Kuya Mark. Guwapo naman siya, maputi, natural na mapula ang mga labi. Pero mabuti naman sana kung may kalakip na pag-ibig ang pagkagusto niya sa akin. Wala naman at pagnanasa lamang ng kanyang katawang lupa ang dahilan kung bakit siya nadedemonyo sa akin. Nakatatlong beses siyang nagtangka sa akin Kuya Bono. Yung huli ay inalok pa ako ng 2,000 piso para pagbigyan ko lang daw siya. Sa takot ko noon Kuya Bono ay nag-resign ako bigla at lumipat sa ibang amo doon din sa Marikina Heights. Malawak na subdivision ang Marikina Heights Kuya Bono, para siyang isang bayan. May mga tindahan, restaurants, fast food, mga eskwelahang private, at kung ano-ano pa. At malayo na ang bahay na nilipatan ko sa bahay ng pinanggalingan ko. Iyon ang pangatlo at panghuling amo ko sa Maynila na sana ay nakasama ko pa sila ng mas matagal. Pero nakamahigit 4 na taon din ako sa kanila Kuya Bono. Pero okay lang sa akin ang tumanda sa poder ng amo ko dahil napakabuti niya Kuya Bono. At hindi actually amo ang gusto niyang ituring namin sa kanya kundi nakatatandang kapatid. Siya si Ate Ana. May 2 siyang anak, sina Alessandro at Alicia. At siya ay isang kabit ng napakayamang si Sir Aris. Bago pa ako lumipat sa bahay ni Ate Ana ay alam ko na kabit siya dahil sinabi na sa akin ni Charmaine. Si Charmaine ay nakilala ko sa Olops SC
or Our Lady of Perpetual Succor College, Preschool Department, noong mga panahong nagbabakasyon ng yaya ng apo ng pangalawa kong amo. Si Charmaine ang yaya ni na Alessandro at Alicia at siya noon ang nagbabantay sa mga bata sa school nila kung saan ko nga unang nakilala si Charmaine. Pareho kaming Bicolana, Kuya Bono, kaya kaagad kaming nagkasundo. Si Charmaine ay taga Iriga City sa Camsur din. Ako naman ay taga dito sa maliit na bayan ng Cabusao pero ni minsan noon ay hindi pa ako nakakarating ng Iriga City. Pinakamalapit na syudad sa amin ay ang Naga. At kapag nagkakapera noon si Mama ay sa Naga kami namimili ng mga gamit namin. Ayon pa kay Charmaine noon ay naranasan din daw niyang mga muhan sa Naga. Nagka-boyfriend nga daw siya ng taga roon pero sinaktan lamang siya. Matanda sa akin ng 3 taon si Charmaine, Kuya Bono, pero maliit kasi siyang babae at cute ang mukha kaya hindi ko nakasanayang tawagin siyang ate. At dahil nga sa kanya ay nagkasama kami sa isang bahay dahil naging katulong naman ako ni Ate Ana na amo namin. Mga trabahong bahay sa akin, katulong ako ni Ate Ana. Hindi kasi bossy si Ate Ana, Kuya Bono, gumagawa talaga siya ng mga gawaing bahay. Hindi siya yung babaeng pasosyal kahit na kung titingnan mo ay sosyal siya. Muntingan nga daw siya maging artista eh. At sa totoo lang, kung kina Claudine Barreto at Judy Ann Santos lang, hindi maiiwan sa pagandahan si Ate Ana. Pero hindi na raw siya nagtuloy sa pag-aartista dahil nakilala niya si Sir Aris na later on nga ay naging lover niya. Simpleng babae si Ate Ana. Paglalaban ng mga damit ni na Alessandro at Alicia, ayaw nga niyang ipagkatiwala sa akin. Pero yung mga damit niya, ako ang naglalaba. Sa pagluluto din, naka-assist lang ako sa kanya. Ako lang ang taga-chop-chop, taga-balat ng mga sangkap, taga-bantay ng niluluto niya habang busy siya sa ibang gawain niya. Sa habag-kainan, kapag wala si Sir Aris, salo-salo kami. Para kaming hindi katulong kay Ate Ana. Para niya kaming nakababatang kapatid talaga. Si Charmaine ang in charge sa 2 bata pero si Alessandro ay naging malapit sa akin kasi mabait ako sa kanila. Si Charmaine kasi, Kuya Bono, ay may lisensya mula kay Ate Ana na maging masungit at istrikto sa 2 bata. Ayaw kasi niyang ini-spoil ang 2 anak niya. Ako naman na hindi in charge sa kanila ay napapakiusapan lagi ni Alessandro sa mga bagay na gusto niya na ayaw ibigay o gawin ng yaya Charmaine niya. Kaya siguro naging madikit sa akin ang batang lalaki. Silang 2 ng Ate Alicia niya, Kuya Bono, ay daig pa ang artista sa itsura. Bright pink ang balat ni Alicia, parang kulay ng balat ng Barbie doll. Sa Maynila talaga, napakaraming gwapo at magaganda pero hindi artista. Noon kasing bata pa ako, Kuya Bono, akala ko kapag napakaganda mo sa Maynila ay mag-aartista ka na. Hindi pala dahil sobrang dami ko pang nakitang mas magaganda pa sa mga artista pero hindi sila artista. Sabi pa ni Ate Ana na ayon daw kay Sir Aris, pang mahirap lang daw ang pag-aartista. Kaya nga hindi na siya pinayagang ipagpatuloy ang pag-aartista niya noon. At ang sabi pa ni Ate Ana, siguro kung naging artista ako noon, kagaya ni Claudine Barreto, baka laos na rin ako ngayon. Ipinakita ko lang din ang tunay kong ugali at pagkatao kay Ate Ana, Kuya Bono, at sa tingin ko'y nagustuhan talaga niya ako dahil pinag-aral pa niya ako sa Pilmar o pamantasan ng lungsod na Marikina. Kumuha ko ng BSBA, Major in Human Resource Development Management. Inalok din daw niya noon si Charmaine na mag-aral ng college pero hindi pa natulan ni Charmaine dahil nga sa kaltas na 800 pesos sa sweldo buwan-buwan. Ako noon, Kuya Bono, kahit pa 2,000 ang kaltasin niya sa sahod ko, papayag ako. Dahil pangarap ko din talaga ang makapagtapos ng kolehiyo. Mula nung pag-aralin na ako ni Ate Ana, sobrang dalang ko nang umuwi sa Camsur kasi parang nahihiya akong umabsent sa trabaho ko na nasasakripisyo ko nga kasi nag-aaral ako.
Kung hindi pa ako pilitin ni Ate Ana noon na umuwi, hindi talaga ako uuwi. Pero nung third year college na ako, Kuya Bono, ay ginusto ko din talagang umuwi upang makasama naman ang pamilya ko sa Pasko. Noon kasi ay uuwi din si Ate Ana sa Iloilo kasama ang dalawang bata. Si Charmaine ang naiwang mag-isa sa bahay ng amo namin dahil ayaw naman niyang umuwi ng Bicol. 4 na taon akong hindi umuwi noon sa aming barangay, Kuya Bono, at may mga pagbabago na sa aming barangay. Ang dating mahabang rough road ay sinisemento na. At doon ko nakilala si Benedict o Ben. Isang gwapo ngunit kumikerong construction boy. At sa maikling panahon ng bakasyon ko noon, Kuya Bono, ay hindi ko naiwasang mapaibig sa kanya. May signal na rin ng cellphone noon sa barangay namin, Kuya Bono, at mayroon na ring malaki-laking tindahan o sari-sari store sa kalsadang yon. At isang araw nga ay nagpunta kami ng kapatid kong si Rina para bumili at magpa-load. May parte sa ginagawang kalsada na kailangang talunin kasi lubak at may tubig kaya tumalon ako. Maluwag ang pamuyos ko noon, Kuya Bono, o yung pantali sa buhok, at paglundag ko ay nahulog ang pamuyos mula sa buhok ko. Napunta yun sa tubig sa kabilang side at kung kukunin ko pa ay kailangan kong tumalon na naman. Isang binatang nakasombrero at nakatakip ang mukha ang pumulot noon at sa lubak pa siya mismo dumaan nung iabot niya sa akin ang pamuyos ko. Pero bago niya inabot sa akin yun ay tinanggal niya ang sombrero niya at takip ng mukha niya. At ang sabi, "Maaari ka bang malaman ang pangalan ng may-ari nito?" Nakangiting tanong niya. Tagalog siya, Kuya Bono, at base sa accent niya ay hindi siya Bicolano. At gwapo siya, Kuya Bono, kay ganda ng kanyang ngiti. "Lori," nakangiting sagot ko. "Ben," sambit niya sa pangalan niya kasabay ng kay tamis pa ring ngiti sa labi niya. Nagtahulan ng mga aso namin kinagabihan. Agad lumabas si Papa, hawak ang flashlight niya. Sa parting yun ng sitio namin, Kuya Bono, ay 3 lang noon ang bahay. Sa amin ang nasa harapan at kapatid at pamangkin ni Papa na may asawa na, ang 2 pang nasa gawing likod. Pagtanaw ko ng bintana ay 3 lalaki ang naispatan ng flashlight ni Papa. Agad kong nakilala si Ben. Malakas ang boses ni Papa nung tanungin sila. Kasama ni Ben ang sumagot gamit ang aming salita. Pero kagad ding sumabad si Ben ng Tagalog at sinabing, "Papasyalan lang po sana namin si Lori, tatay, kung maaari po." Pumayag si Papa, Kuya Bono, pero sinabi nitong hanggang alas 9 lang sila. Pasado alas 8 na noon kaya may kulang 1 oras naman kaming nakapagkwentuhan ni Ben. Yung mga kasama niya ay kalaro naman ni na Papa at Trino ng tong each sa loob ng bahay. Kami lang 2 ni Ben sa aming simpleng balkonahe noon at noon pa lang talaga, Kuya Bono, ay nagustuhan ko na si Ben. Taga Tagkawayan, Quezon siya. Kaya pala Tagalog ang salita. Nagbakasyon lang daw siya sa tita niya sa Naga, na barkada sa mga taga roon at 2 sa barkada niya, sina Paulo at Rodel na siyang kasama niyo ng gabing yun sa bahay ay dati ng trabahador ng kontraktor kaya si Ben ay napasama na rin sa kanila. Pinsan din ni Ben si Carlo na siyang engineer nila. Bagong pasa lang si Carlo noon sa board exam. Noong sumunod na gabi, Kuya Bono, Sabado yon, ay bumalik si Rodel. Palubog pa lang ang araw nung dumating sila. Wala pang alas 6 at marami silang dalang karne ng baboy at manok. At nakiusap si Ben kay Mama na kung maaari daw ay siya ang magluluto ng pagsasaluhan namin. Pumayag naman si Mama. Tumulong na lang din kami ni Rodel noon sa kusina at sa totoo lang, Kuya Bono, ay masarap magluto si Ben.
Adobong baboy na nagmamantika at sinigang na manok ang niluto niya. 3 kilo yung baboy, Kuya Bono, kaya naman naging ulam pa namin yon ng umaga at tanghalian. 10:00 sila umuwi noon dahil linggo naman kinabukasan. Walang pasok ang mga kapatid ko kaya okay lang na hindi sila matulog ng maaga. Linggo kinabukasan ay inaya ko ni Ben sa Naga. Sumama naman ako pero kasama ko ang kapatid kong kambal. Dumaan muna kami noon sa barracks nila sa tabi ng ginagawang kalsada at doon, Kuya Bono, ay may kinuha si Ben. Isang kwintas na silver na may pendant na puso. Huwag mong tatanggihan to, ha? Souvenir mo na lang sa akin kasi malapit ka nang bumalik ng Maynila. At sa tuwing suot mo to, sana maalala mo ako. Sa Naga, Kuya Bono, ay ipinakilala niya ako sa tiyahin niya, nanay ni Engineer Carlo. Nagtaka lang ako noon dahil si Carlo ang masayang nag-asikaso sa amin na parang matagal niya na akong kakilala. Kasamahan daw pala niya sina Ben sa barracks. Nakikita daw niya ako madalas pero hindi ko naman siya napapansin. Huling gabi ko sa barangay namin bago ako bumalik ng Maynila ay inasahan kong darating si Ben. Pero pasado 8:00 na ng gabi ay wala pa siya kaya tinext ko siya. Babalik na ako ng Maynila bukas. Hindi ka ba paparini? Nag-reply naman siya kaagad. Nakainom ako eh. Nagiinuman kami dito. Nakakahiya sa tatay mo kung magpapakita ako dyan na lasing ako. O sige, tama ka. Wala kasing bisyo ang papa ko at tiyak na may masasabi siya kapag lasing kang nagbunta dito. Sige Lori, good night. Ganito ang reply niya, bagay na ikinalungkot ko dahil dati naman ay makulit siya sa text. Yung tipong mag-good night na ako ay pahahabain pa niya ang kwentuhan. Pero bakit nung gabing yun ay ganun siya? Sige, good night. Reply ko na lang din. Kaso unang gabi ko pa lang sa Marikina, wala pa sina Ate Ana noon. Kami lang dalawa ni Charmaine ang masayang nagkukwentuhan sa veranda noong may mag-text sa akin na bagong number. Hi Lori. Ganito ang text niya. Nireplyan ko naman ang tanong na kung sino siya at saan niya nakuha ang number ko. Si Engineer Carlo to, pinsan ni Ben. At sa kanya ko nakuha ang number mo. Ah, ikaw pala Engineer. Ano may paglilingkod ko sa'yo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, Lori. Pwede ba ako manligaw sa'yo? Noon ay natigilan ako, Kuya Bono. Then naisip kong ilang gabi nga lang palang namamasyal si Ben sa bahay namin pero hindi siya nanligaw o wala siyang sinabi na liligawan niya ako. Kaya lang naisip ko din bakit meron pa siyang pabigay-bigay ng silver necklace sa akin na may pendant na puso. Natuliro ako nun, Kuya Bono, at naging prangka na lang ako kay Carlo. Ang sabi ko, akala ko si Ben ang manliligaw sa akin kasi ilang gabi na siyang dumadalaw sa bahay at binigyan pa niya ako ng necklace. Ang sagot ni Carlo, Kuya Bono, ay, actually Lori, gusto ko ni Ben. Ang problema lang ay may girlfriend siya sa Tagkawayan kaya hindi na siya nanligaw sa'yo. Nakakatawa mong isipin, Kuya Bono, pero iyon ang unang pagkakataong masaktan ako dahil sa pag-ibig kahit na hindi pa naman kami ni Ben. Naging asyumera kasi ako at mahal ko na siya. Yun pala, dati na siyang may mahal na iba.
Tapos biglang sisingit ang pinsan niyang, oo, engineer nga, pero ni katiting naman ay wala akong gusto sa kanya. Dahil sa pinagsamang sama ng loob at disappointment ko noon, Kuya Bono, ay nabasted ko kaagad si Carlo. Isa pa kasi ay alam kong pangit tingnan na kapag sinagot ko si Carlo ay maaari pa kaming magkita ni Ben na siya talagang gusto ko. So, yun ang first love story ko, Kuya Bono. Kung matatawag mang love story yun kahit na wala namang nabuong relasyon sa amin ng lalaking minahal ko. Alam ko hindi ako nagkwento kay Charmaine tungkol sa nalaman ko tungkol kay Ben. Ang naikwento ko lang ay yung akala ko'y panliligaw na sa akin ni Ben sa loob ng 8 araw kong bakasyon sa amin. At masaya si Charmaine para sa akin noon, Kuya Bono, kasi noon lang siya nakarinig ng kwentong ligawan sa akin. Ramdam ko masaya si Charmaine noon sa idea na magkaka-boyfriend na rin ako. Noong time na yun kasi, Kuya Bono, ay nakarami na si Charmaine. Nung dumating si Ate Ana, kaagad palang nagkwento sa Charmaine sa amo namin. Pinatawag naman ako ni Ate Ana at tinanong ako kung totoo ang kwento sa kanya ni Charmaine. Medyo kinabahan ako noon dahil seryoso ang mukha ng amo namin kaya hindi ako nakapagsalita kaagad. Lori, 3rd year ka na. 1 taon na lang halos magtatapos ka na. Nakaya mo namang umiwas sa mga boys ng 1st year and 2nd year ka. Bakit ngayon? Hindi mo na ba talaga kaya? Naging masama tuloy ang sulyap ko kay Charmaine noon. Natanggap ko kasi kagad, Kuya Bono, na may karapatan ngang magalit sa akin si Ate Ana dahil siyang nagpapaaral sa akin. Pero ngumiti pa rin ako kahit seryoso ang mukha ng mabait naming amo at ang sabi ko, wala na yun, Ate Ana. Katext ko kagabi ang pinsan niya. May girlfriend na pala siya dati pa. Mabuti naman kung ganun. Mag-focus ka muna sa pag-aaral mo, Lori. Baka sakaling mapagtapos kita. Parang may bigat ang salita ni Ate Ana noon, Kuya Bono, at parang may banta kasi sabi niya baka sakaling mapagtapos kita. At hindi niya ako napagtapos, Kuya Bono. Natapos ko lang ang 3rd year pero noong final exams pa lang ay namumroblema na si Ate Ana dahil nalaman na raw ng asawa at panganay na anak ni Sir Aris na may kabit siya. Si Ate Ana nga. At nakahanda na silang guluhin ang buhay ng maganda at mabait naming amo. Natapos ko ang 3rd year bago nagpasya si Ate Ana na umuwi na lang sila ng Iloilo. Si Charmaine ay kaagad nakahanap ng malilipatang amo sa Marikina din. Ako ay umuwi muna sa amin, Kuya Bono, dahil makikiusap naman ako kay tatay at kay Kuya Ramil na pag-aralin nila ako sa susunod na pasukan. Tutal ay 1 taon na lang. May trabaho na noon si Kuya Ramil sa Naga, Kuya Bono, at inakala kong matutulungan niya ako pero lingid sa kaalaman ng mga magulang namin ay may ka-live-in na pala siya at buntis na ang babae. Lubhading nasaktan sina mama at papa dahil ang inakala nilang makakatulong pa sa kanila ay magkakapamilya na pala. Nasaktan din ako dahil nawalan na rin ako ng pag-asang matapos pa ang 1 taon na lang sanang pag-aaral ko sa kolehiyo. Wala akong naging choice, Kuya Bono, kundi maghinto muna. Ang sabi ni Papa, sino ba namang ama ang hindi gustong matapos ang anak sa pag-aaral niya? Kaya lang nga kasi, Lori, bound pa ako sa utang sa pagpapaaral sa kuya mo. Kung gusto mo, maghintay ka muna. Mga 1 o 2 taon. Pag-iipunan natin ang pag-aaral mo ulit sa Maynila. Sa totoo lang, Kuya Bono, ay natuwa pa rin ako sa sinabi ni Papa ko. Kaya kong hintayin ng 2 taon.
At least ay nagkaroon pa rin ng pag-asang matapos ko ang kurso ko. So doon lang ako sa amin. Naisipan ni Mama ang magluto ng kakanin at ibibenta ko daw sa baryo. Pumayag ako, Kuya Bono, dahil ang kikitain daw namin ay iipunin para sa pag-aaral ko. Sari-saring merienda ang niluluto namin. Balisongsong, sinapot, piniribid, mananakyu, kamotikyu, hanggang sa may isang tao pa, Kuya Bono, ang nag-request na magluto din kami ng nilupak na balinghoy. Kaya nasasali din paminsan-minsan ang nilupak sa mga nilalako kong merienda. Lunes hanggang Sabado, Kuya Bono, naglalako ako. Ginagalugad ko ang 5 sitio ng aming barangay. Naglalakad lang ako. Lalabas ako 2:00 ng hapon. At nakakauwi naman ako ng bahay bago mag 5:00. Mahirap, Kuya Bono, lalo na kapag tirik ang araw. Nakakapagod ang maglakad at napakainit pa nga, kaya't madalas ay basang-basa ang bimpong hawak ko. Pero pinagtiisan ko, Kuya Bono. Dati nung high school ako, Kuya Bono, ay mahiyain ako. Pero binago ko ang sarili ko dahil alam kong kailangan kong kapalan na mukha ko para sa pangarap ko. Marami ring bastos at balik ko ang ugali ng mga customers ko. Sinikap kong pakitunguhan sila ng maayos. Maging si Ate Lane na dati ay kinasusukluman ko dahil sa ginawa niya sa kuya ko. Pinakisamahan ko rin kasi parang nabawasan na ang yabang ni Ate Lane noon. Pero napakaganda pa rin niya. Wala pa rin dadaig sa kanya sa aming barangay kung pagandahan lang din ang usapan. Sila pa rin ni Vincent that time. Yun yung lalaking gwapo at mayaman na ipinalit niya sa kuya ko noon. Pero nung time na yun, na nagtitinda ako ng kakanin ay magsasaka na rin si Vincent dahil naghirap daw ang pamilya nito. Nalugi ang kanilang mga negosyo sa Naga dahil sa maling pamamahala ng mama nito simula nung pumanaw na daw ang papa nila. Natatandaan ko ngang may nakasalubong ako sa kalsada noon na gwapo at makisig na lalaking nakapambukid ng damit. Nakangiti ito sa akin pero dahil hindi ko nga siya kilala ay hindi ako gumanti ng ngiti. Kahit na ang totoo ay kinikilig ako noon dahil gwapo nga, Kuya Bono. Yun pala ay si Vincent yun. Umitim lang ng husto sa bukid at yun nga, ganun ang suot niya, panlusong. Kaya hindi ko inakalang siya yun. Naisip ko noon habang napapangiti ako na parang nakarma yata si Ate Lane dahil akala niya ay magbubuhay prinsesa siya kay Vincent. Yun pala, mauuwi din siya sa isang magsasaka. Naisip ko pa kung sana hindi niya iniwan ng Kuya Ramil ko. Sa Naga pa rin sana siya nakatira at kahit papano'y nakapag-asawa sana siya ng agricultural engineer. Hindi sana si Ate Melody ang naging asawa ni Kuya, siya sana. Pero sa tingin ko'y naging mabait din ang Diyos sa Kuya Ramil ko dahil iniwas niya si Kuya sa babaeng materyosa at ambisyosang katulad ni Ate Lane. Kung Diyos man din ang nagtrabaho para sa kapalaran ni Ate Lane, parang naging pilyo ang Diyos sa kanya kasi ipinakilala niya si Vincent noon na isang gwapo at anak ng may kaya. Kaya nga na-inlove si Ate Lane kay Vincent at nagawa pa niyang saktan ng kuya ko na sobrang nagmamahal sa kanya. Pero sa dulo pala ay maghihirap si Vincent at si Ate Lane na ayaw tumira dito sa aming baryo ay napilitan pa rin umuwi. Dahil ipinilit ni Vincent na dito sila tumira dahil magsasaka siya. At simpleng buhay ang gusto ni Vincent, hindi buhay syudad na magastos at maingay. Kaya sino ba kaya sa amin ang hindi nag-isip na kinarma ng husto si Ate Lane?
May nakuha naman daw pera si Vincent mula sa mama niya galing sa pinagbentahan ng ilang assets nila, yung mga negosyo nila sa Naga. Ang perang nakuha ni Vincent ay pinambili niya ng lupa dito sa aming barangay. Ayaw na ayaw daw ni Ate Lalay na pagsasaka ang piniling hanap buhay ni Vincent. Gusto daw niya magnegosyo na lang sila. Pero sinabi na ni Vincent na may phobia na siya sa negosyo dahil nakita niya kung paanong bumagsak lahat ng negosyo nila. Gusto daw niyang magsaka at mamuhay ng simple. At wala na rin nagawa si Ate Lalaine. Umuwi nga sila dito sa aming barangay pero unti-unting nagbago si Ate Lalaine. Ayon sa mga chismosang kapitbahay nila ay madalas daw nilang marinig na nagbubunga nga si Ate Lalaine, inaaway si Vincent. Binabantaang palalayasin siya kung hindi siya lulubay sa pakikipagbarkada sa mga magsasakang manginginom sa amin. Nakikitira lang sila noon sa bahay ng magulang ni Ate Lalaine, ang pinakamagandang bahay sa aming barangay, at ang tatay ni Ate Lalaine ay isa ding manginginom. Sabi pa ng mga kaibigan kong chismosa, hindi naman daw naglalasing si Vincent. Parang nakikisama nga lang daw siya sa mga magbubukid din na libangan o pampawi ng pagod ng pag-inom ng alak tuwing hapon pagkatapos ng trabaho sa bukid. Mahusay makitungo si Vincent, Kuya Bono. Kung hindi nga lang malinis sa mga ngipin niya at makinis pa rin ang balat niya ay aakalain mong isa din talaga siyang laking baryo at magsasaka kagaya ng mga bagong kaibigan niya. At sa totoo lang, Kuya Bono, ay nakaramdam ako ng lihim na paghanga kay Vincent. Paghanga na kalaunan ay naging pag-ibig na hindi ko naiwasang maramdaman. Kapag kasi napapadaan ako sa kubo niya sa tabing kalsada, kahit abala sila sa gawain sa bukid ay tatawagin niya ako. Sila naman ang mga kasama niya ay magpupunta sa kubo at bibili ng paninda ko. At ang style nila, hindi sila bibili kaagad ng saktong bilang na kaya nilang kainin. Ang gagawin nila, isa-isa muna. Kapag gusto pa nila, kukuha ulit sila. Kaya naman nagtatagal ako sa kubo nila. At habang naroon ako ay nakikipagbiruan sila sa akin. Si Kadyo ay kilalang malaswang bunganga. Kababata ko actually si Kadyo pero never ko siyang naging kaklose dahil bastos nga. Bigla niya akong tinanong sa kubo noon ng, "Oy Dolores, virgin ka pa ba?" Tinadyakan siya ni Vincent, Kuya Bono, at sinabing, "Pipiliin mo naman ang babastusin mo, Kadyo. Tingnan mo nga yan, kabastos-bastos ba yan?" Nagsorry naman kaagad sa akin si Kadyo sa pagsasabing, "Pasensya ka na, Dolores, ha. Kilala mo naman ako, ganito talaga ako mulat sa pool." Hindi ako kumibo, Kuya Bono. Si Vincent pa ang muling nagsalita. "Pagpasensyahan mo na, Dolores, ha. Hayaan mo, hindi na siya uulit dahil kapag inulit pa niya, kakatayin namin siya dito." Si Bong naman noon ang hindi nakapagpigil. Well, at least si Bong ay medyo naging kaklose ko nung high school kami. At ang tanong naman niya ay, "Lori, hindi mo pala sinagot si Engineer Carlo noon, no?" Napatingin ako sa kanya dahil kilala pala niya si Carlo. Hindi pa rin ako nagsalita pero bahagya akong ngumiti sa kanya. Isa din ako sa mga tauhan niya nung ginagawa namin yung kalsadang yan. Sa amin nga siya nagtatanong noon nung tungkol sa iyo eh. Kung sinagot mo yun, di ba ka nakapag-asawa ka sana ng inhinyero? Ngumiti lang ulit ako. "Ayaw nga, Dolores. Hindi ka sana nagtitinda ng kakating ngayon." Sabad ulit ni Kadyo. "Nag-iipon lang daw yan para makapagpatuloy sa pag-aaral niya sa Maynila." Napalingon ako sa mukha ni Vincent noon dahil nagtaka ako kung bakit alam niya ang tungkol doon. "Oo, 1 taon pa eh. Baka sakali lang makaipon kami." Sagot ko naman kay Vincent. "Ayan, nakita niyo na. Ganyang babae bang dapat mong bastusin, Kadyo? Marangal, masipag, maganda." Pakiramdam ko'y namula ang pisngi ko noon sa papuri ni Vincent. Para hindi mahalata ay nagtanong na lang ako, "Bakit mo naman alam yung tungkol sa pag-iipon ko para sa pag-aaral ko?"
Yung isang bukid ko, katabi ng bukid ng Tatay Lorenzo mo. At madalas kami magkwentuhan kaya alam ko yung kwento mo, Dolores. Lori na lang pwede. Saway ko sa kanya at yung tinawag niyang Tatay Lorenzo, Kuya Bono, ay ang papa ko. Halos araw-araw, Kuya Bono, ay customer ko sila. Kung minsan kahit sa baryo, kapag wala sila sa bukid ay tinatawag ako ni Vicen. Bibili siya ng merienda pero ipapamigay niya sa mga bata. Siya din actually, Kuya Bono, ang nag-request ng nilupak na balanghoy. Kung kaya daw namin gawin ni Mama yon, baka pwedeng isali ko sa mga paninda ko. At kahit matrabaho nga, Kuya Bono, tuwing araw ng Huwebes ay gumagawa kami ni Mama ng nilupak. At tinitiyak ko, Kuya Bono, na masarap ang pagkakaluto dahil espesyal sa puso ko ang may paborito nun. Kuya Bono, mahal ko na si Vicen noon, pero inilihim ko lang dahil siya nga noon ay live-in partner ng babaeng muntikan ng maging dahilan ng pagkamatay ng kuya ko. Kung minsan noon, Kuya Bono, ay nagiging maldita ang isipan ko. Naisip ko noon na ano kaya kung agawin ko si Vicen kay Ate Lalaine para naman maranasan niya ang sakit ng ipinagpalit. Ramdam ko rin kasi noon, Kuya Bono, na habang tumatagal ay nagiging magiliw sa akin si Vicen. Hindi ko lang mabigyan ng mali siya noon ng pagiging close niya sa akin, pero kung minsan kasi ay nabibigyan ko ng kahulugan ng mga titig niya. Yung parang biglang pagliliwanag ng mga mata niya kapag nakikita niya ako. Gusto kong isipin noon na may gusto na rin siya sa akin. Pero bakit naman siya magtitiis sa piling na Ate Lalaine kung hindi niya mahal si Ate Lalaine? Isa pa, Kuya Bono, kumpara sa akin ay talagang napakaganda ni Ate Lalaine. Kaya naman kahit hulog na ang loob ko kay Vicen noon, isinantabi ko na lang ang lihim kong pag-ibig sa kanya at mag-focus na lang ako sa tunay na dahilan kung bakit ako nagpapakahirap at nagtitiis sa pagtitinda ng merienda, ang makaipon ng pera para sa pagpapatuloy ko ng pag-aaral sa Maynila. Siguro, Kuya Bono, mga kalahating taon ang dumaan. Malaki-laki na rin ang naipon namin ni Mama noon. Mahigit 50,000 na sa mahigit na 1 taon kong pagtitinda. Kapag kasi matumal sa aming barangay, dumadayo na ako sa mga karatig barangay. Sumasakay ako ng tricycle pero bababa na din ako sa bungod ng barangay tsaka ako maglalako. Pero may isang araw na padaan ako sa kubo ni Vicen at nakita kong nag-iisa lang siyang nakahiga doon. Nakatakip sa mukha niya ang kanyang sombrero. Ako'y nagdahan-dahan sa paghakbang upang hindi niya marinig ang pagdaan ko. Ang totoo, ayokong tawagin niya ako kasi nag-iisa nga siya at nakakaalangan yun para sa akin. Tila nabunutan ako ng tinik sa dibdib nung makalagpas na ako sa kubo niya. Pero nagitla ako nung marinig ko ang boses niya. Dolores! Natigilan ako sa paghakbang pero nagpatuloy pa rin ako at nagkunwaring hindi ko siya narinig. Kaya lang ay nilakasan niya ang sigaw niya sa pangalan ko. Huwag mo akong lagpasan, bumalik ka dito. Wala na akong choice noon kundi ang bumalik nga. Hindi pa ako nakakarating sa kubo ay nagsalita na siya. Inaabangan talaga kita dahil hindi pa ako nanananghalian. Gutom na ako, Dolores. Nilagpasan mo ko. Bakit kasi hindi ka umuwi? At bakit nag-iisa ka? Ano ba meron dyan? May nilupak ba, Dolores? Lunes pa lang ngayon. Huwebes ang nilupak. Sabi ko kasabay ng pagtangkal ko ng telang takip ng basket ko. Alam mo, Dolores, sa tingin ko kailangan mo na magdagdag ng paninda mo. Yung iba naman, bakit ba Dolores ka ng Dolores? Lori na lang, mas maiksi. Nahihiya ka lang sa makaluma mong pangalan eh. Kung gusto mo, tawagin mo rin ako sa totoong first name ko. Vicencio, para tabla na tayo. Vicencio? Makaluma din pala pangalan mo eh. Pangalan ng lolo ko. Bakit hindi nyo subukang magluto ng spaghetti at palabok? Ilagay nyo sa styrofoam. Huwag kang ma-offend, Dolores ha.
Nakakasawa na din kasi yung laging ganito eh. Sawa ka na pala sa paninda ko eh. Ba't mo pa ako tinawag? Kasi hindi ako nagsasawang makita ka. Mabilis niyang sagot pero parang hindi niya sinadya. Noon ay naasiwa na ako at dinampot ko na sa sahig na kawayan ng telang takip ng paninda ko. Tsaka ko mabilis na tinakpan ng basket ko. Binuhat yun pero hinawakan ni Visa ng braso ko. Sorry Dolores, nadulas lang ako. Noon ay tinabig ko ang kamay niya tsaka ako walang imik na humakbang palayo pero sinundan niya ako. Lori, huwag kang magalit sa akin. Matagal na kitang gusto. Mahal na nga kita pero hindi kita liligawan dahil may kalibin na ako. Kalimutan na lang yung nasabi ko at kung pwede, ituring mo pa rin akong kaibigan mo. Binilisan ko ang hakbang ko, Kuya Bono, dahil hindi talaga ako komportable noon. Natakot din ako na baka may makakita sa amin at maglikha yun ng chismis at aawayin ako ni Ate Lalaine. Kahit kasi ganon kaganda si Ate Lalaine, Kuya Bono, ay matapang siyang babae. At isa pa nga, iilan lang sila sa pamilyang may kaya sa barangay namin noon. Narelieve ako nung tumigil na sa pagsunod sa akin si Vincent. Nakarating ako sa Sitio 2 at doon ay nakasalubong ko si Rino at nagtaka ako kung bakit sa ganong oras pauwi na siya. Mag-aalas 2 pa lang yun ng hapon, sumakit daw kasi ang tiyan niya. Ano ba kasing kinain mo? Tanong ko. Wala ate, hindi ko nga kinain yung baon ko eh. Nasaan yung baon mo? Dito sa bag ko. Okay, madadaanan mo si Vincent sa kubo niya. Ibigay mo na lang yung baon mo sa kanya dahil hindi para siya kumakain ng tanghalian. Hindi ko alam kung paano ko biglang naisip yun, Kuya Bono, pero habang naglalakad ako ay mixed emotions ako. Parang masaya na hindi. Masaya kasi nalaman kong mahal pala niya ako, pero alam kong wala sa lugar ang saya na yun dahil hindi na siya malaya. Dalawang gabi ang dumaan. Katatapos ko lang maghugas ng mga plato ay dumating si Papa kaya pinaghain ko siya ng hapunan niya. Ngingiti-ngiti siya na iiling-iling. That time, Kuya Bono, unfortunately ay marunong nang uminom ng alak si Papa at sina Vincent at ang barkada niya ang sinisisi namin ni Mama dahil sila ang laging nag-aaya kay Papa. At alam kong nung gabing yon, kaya ginabi ng uwi si Papa ay galing siya sa inuman. Napakabuti pa rin ng Diyos sa atin, Lori, at yang si Lalaine hindi nakatuluyan ng Kuya Ramil mo. Umupo ako sa harap ni Papa noon dahil ramdam kong may ikukwento pa siya. Magkakasama kami ni Vincent. Galing kami ng Sitio 5. Nagulat kami dahil nung kumatok ng pinto si Vincent, nagsisigaw si Lalaine. At kasunod nun ay pinagtatapon ni Lalaine yung mga damit at bag at maleta ni Vincent. Pinalayas na. Bakit naman ho ginawa ni Ate Lalaine yun? Hindi ko alam pero ang narinig namin wala daw siyang future kay Vincent. Bukas daw ay aalis na rin si Lalaine at ayaw na raw niyang makita si Vincent. Magkalimutan na lang daw sila dahil hindi daw pinangarap ni Lalaine ng makapag-asawa ng magsasaka na nga, tumador pa. Bakit Papa, tumador ba talaga si Vincent? Hindi naman. Nakikisama nga lang yun eh. Kagaya ko lang din yun na 4 o 5 tagay, tama na. Nakikipagbidahan lang yun sa barkada. Sa kaya nagpunta si Vincent, Papa? Malimang nakitulog dun kina Oskay. Yun ang malapit sa bahay ni Lalaine. Kasama si Vincent sa dasal ko bago ako mahiga para matulog nung gabing yun, Kuya Bono. Pero nagtahula ng mga aso namin. Yung tahol na parang mahirap awatin.
Parang gigil na gigil at handang umatake ang mga aso namin. Narinig ko ang pagkalampag ng pinto ng tulugan ni Mama, maging ang pagbukas ng pinto sa balkonahe. Naulinigan kong may kausap si Papa pero hindi ko maintindihan dahil sa ingay ng mga aso. Maya-maya pa ay sandaling tumahimik. Pero narinig ko ang masuyong pagtawag ni Papa sa pangalan ko at ang pakiusap na lumabas muna ako ng kwarto namin ni Rina. Lumabas nga ako at sa pinto pa lang ay nasilip ko na ang isang maleta na may nakapatong na backpack sa ibabaw nito. At sa upuan ay nakita ko ang malungkot na si Vincent. May sasabihin daw siya sa'yo, anak, sabi ni Papa bago ito pumasok ng salas. Umupo ako sa tapat ni Vincent pero hindi ko magawang tumingin ng diretsyo sa kanya. Lori, duman lang ako para ikumpirma mo na mismo sa'yo kung tama yung nararamdaman ko noon pa na gusto mo rin ako. Nanatili akong walang kibo, Kuya Bono. Sabihin mo sana sa akin, Lori, kung gusto mo ako, yung totoong damdamin mo, yun lang. Huwag mong isipin yung ibang bagay. Walang buts, walang ifs. Ang gusto ko lang yung totoong damdamin mo para sa akin. Bakit gusto mong malaman, Vincent? Mahal mo din ako. Tama ba ako, Lori? Sige, aminin ko. Oo, mahal din kita pero walang pero, Lori. Masaya na ako at nalaman ko ang totoo. Tapos, ano ngayon, Vincent? Tinapon na ako nila Lane. Para akong basurang tinapon lang niya. Kaya sana, Lori, pulutin mo ako. Pulutin mo ako kung talagang mahal mo ako. Hindi ako nakasagot, Kuya Bono, at ewan ko kung bakit bigla na lang akong napasigaw ng, Papa! Noon ay napatitig ako sa gwapong mukha ni Vincent. Nung bumungad si Papa sa pinto ay, ba't ba nakabulyaw ka? Anong nangyari? Itong si Vincent tinapon daw siya ni Ate Lane na parang basura. At gusto niyang pulutin ko raw siya. Napangiti si Papa bagay na pinagtaka ko. Anak, yung ganitong lalaki, napakasipag, napakabait, gwapong-gwapo, totoong tao, sa tingin mo ba'y dapat tawaging basura? Ewan ko dyan. Ano bang gusto mo mangyari, Vincent? Gusto kitang pakasalan, Dolores. Saglit lang ang tinapon kong sulyap kay Vincent. Kay Papa ko tumitig at tila matatawa ako sa ekspresyon ng mukha ng ama ko. Sagot, anak. Untag pa niya sa akin. Okay lang ba sa'yo kung mag-aasawa na ako? Oo. Papa, sure ka? Di ba nag-iipon nga kami din mag-aaral pa ako? At tutulong pa ako sa inyo? Oo. Kaya lang ay kilala ko na kasi itong si Vincent At ang kinatatakot ko, kapag hindi siya ang nakatuluyan mo ay mapunta ka naman sa gago. At isa pa, bakit bawal bang magpatuloy sa pag-aaral ng may asawa na? Ay hindi po. At ako po ang magpapaaral sa kanya. Mabilis namang sabat ni Vincent. Ang sabi ko naman, Papa, alam ng buong baryo na galing siya kay Ate Lane. Ay wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao, anak. Ni isang butil ng bigas, hindi ako humingi sa kanila. Bakit ko iintindihan ang pakikialam nila? Sa'yo ako may pakialam, anak, dahil mahal kita. At kung mahal mo din itong si Vincent, tanggapin mo na at magpakasal na kayo sa anihan. Hindi ko po hihintayin ang anihan, Papa. Sabad ni Vincent na iba ang ngiti kay Papa. Papa ha? Nakatawang ulit ni Papa at nag-appear pa sila. Akala ko, Kuya Bono, karamihan ng mga tao sa amin ay lilibakin ako, kukutsain sa pagtanggap ko kay Vincent.
Pero sa tingin ko ay nasa 80% ng tao sa barangay namin ay dumalo sa kasal namin. 4 na buwan makaraan kong tanggapin si Vincent nung gabing yon. Nung araw na yon, kararating lang namin ni Mama galing ng Naga kung saan kami bumili ng wedding gown ko at nadatnan naming nagtatayo ang mga kaibigan ni Vincent ng napakaluwang na damara sa harapan ng bahay. Kinabukasan ng umaga ay may truck na dumating at may mga sakay na 2 baka, 10 baboy at hindi mabilang na manok. Hinila ko noon si Papa. Saan galing yung mga yan? Turo ko sa mga kakatayang hayop na noon ay binababa mula sa truck. Sa farm daw ng kaibigan ni Vincent. Ano yun? Hiningi niya? Ay sus, may nahihingi bang ganyan, Lori? Ikaw nag-aaral ka para kang tanga. Papa, kung binili niya yung mga yan, saan siya kumuha ng pera? Malayo pang anihan niya. Abay, ewan ko anak. Hayaan mo siya. Siya ang boss dito. Sumunod na lang tayo. Pinilit ko na lang maging tunay na masaya, Kuya Bono, nung araw ng kasal namin ni Vincent dahil wala naman akong nakitang kaanak o kaibigan ni Ate Lalaine at karamihan naman ng mga taong dumalo ay masayang nakangiti sa amin. Maging sina Mama Celine at Ate Melba. Si Mama Celine ay mama ni Vincent at si Ate Melba ang panganay niyang kapatid. At parang tunay naman silang masaya para sa amin ni Vincent. Pagkatapos ng kasal namin ay nag-honeymoon pa kami sa Boracay kasamang pamilya ko. Siyempre ay napaka-unforgettable nun, Kuya Bono, lalo na yung unang gabing magkapiling kami ni Vincent sa isang kwarto. Pero hindi ko na ikukwento sa inyo. Bahala na kayong mag-imagine kung gusto nyo. Isang linggo kami doon sa Boracay at may isang gabing nag-inom sina Papa sa balkoni ng hotel at naulinigan ko silang nag-uusap tungkol sa pagpapatayo ng bahay. May nabanggit pa si Vincent na may kaibigan daw siyang arkitekto at engineer na siyang pagkakatiwalaan niya para sa bahay. Hindi ako nakatiis nun, Kuya Bono, kasi talagang nahihiwagaan ako kung saan nanggagaling ang pera ni Vincent. Samantalang alam naming lahat sa barangay na bagsak na lahat ng negosyo ng pamilya niya sa Naga at naghirap nga sila. Kaya nga nauwi siya sa pagsasaka. Pero bakit simula ng paghahanda pa lang ng kasal namin ay puro gastos siya? Nagburakay pa kami at heto't nagpaplano pang magpatayo ng bahay sa tulong ng architect at engineer. Ang tanong ko noon matapos akong pumwesto sa harapan nila ni Papa, Vincent, di ba mahirap ka na? Saan ka kumukuha ng pera? Ang sagot niya, Kuya Bono, ay, kay Lalaine, mahirap ako. Pero sa'yo, mayaman ako. Ano? Sagutin mo ako ng diretso. Asawa na kita, hindi mo na kailangan maging matalinghaga. Okay. Binenta namin ang mga negosyo namin sa Naga dahil lumipat kami sa Iriga. Noong buhay pa si Papa, okay kami sa Naga pero nung wala na siya, nag-decide kami ng mga kapatid ko na lumipat sa Iriga kasi taga-roon si Mama. At sinuwerte kami sa Iriga, hindi lang actually sa Iriga kundi sa ibang malalaking bayan pa ng 5th District. Hindi ko ugali ang magduda, Kuya Bono, pero hindi ko talaga agad tinanggap ang paliwanag ni Vincent. Matunog pa rin ang kutob ko noon na baka may ginagawa silang illegal na mga kaibigan niya kaya siya nagkapera. Ang tanong ko noon, okay, kung totoong may mga negosyo kayo sa Iriga, bakit nandito ka? Nagsasaka, nagbubukid ka? Minahal ko talaga kasi si Lalaine. Nabulag ako sa kanya pero pinatulan ko yung pagsubok ni Mama. Pagsubok para kay Lalaine, para mapatunayan daw niyang hindi lang kayamanan ng habol ni Lalaine sa akin. Kaya nagkunwari akong mahirap na. At noong una, okay naman kami ni Lalaine pero paglaon ay lumitaw ang kinatatakutan ng mama ko na totoong pagkatao ni Lalaine at ng pamilya niya. Itinapon nga niya akong parang basura, di ba? At mabuti na lang dahil pinulot niyo naman ako. Noon, Kuya Bono, ay medyo kumbinsido na ako. Pero bago pa ako makapagsalita, ang sabi pa ni Vincent ay, Mahal, nung una pa lang kita makitang may suong nabilao sa ulo mo at kawit-kawit na basket sa bisig mo,
Pakiramdam ko noon na mali talaga ako ng piniling makasama. Pero ngayon, naniniwala na ako sa tadhana at salamat sa Diyos dahil hindi kanya pinagdamot sa akin. Kasabay ng pagpapatayo ni Vincent ng bahay namin doon sa sitio namin ay nag-aral naman ulit ako sa Maynila. Kumuha ng apartment si Vincent at nagdala pa siya ng mga kasama ko mula din dito sa aming barangay. Siya si Ate Presi na siyang parang naging katulong ko. 2 beses din sa loob ng 1 buwan ay dumadalaw siya sa Marikina. Nung makagraduate ako ay kaagad din akong nakakuha ng trabaho dyan sa aming bayan. Private office siya Kuya Bono at hatid sundo ako ng asawa ko. Nasabi niya na sa akin noon pa na hindi ko kailangang magtrabaho pero hindi naman niya ako pinigilang mag-apply kasi nanghinayang naman ako sa tinapos ko na hindi ko lang pala magagamit. Kaya kahit hindi kataasan ng sweldo ay nagtrabaho pa rin ako. Pero 5 months pa lang noon ang tiyan ko ay kinukulit ako ni Vincent na mag-maternity leave na. Pero hindi naman syempre pwede yun sa office. Noong nag-aaral pa ako Kuya Bono ay madalas ding umuwi nun si Vincent sa Iriga dahil inisikaso niya ang bagong kasunduan sa mga kapatid niya. Pero nung makagraduate na ako ay pumirmi na siya dito at tumatanggap na lang siya ng share mula sa mga kapatid niyang talagang nakatutok sa mga negosyo nila. Pinakamaliit nga lang ang share ni Vincent Kuya Bono kumpara sa mga shares ng kapatid niya kasi nga hindi naman siya nagtatrabaho sa kumpanya nila. Pero para sa akin na laking mahirap ay siyempre napakalaki pa rin nun. At sobrang pasasalamat ko dahil gusto ni Vincent ang tumira dito kesa sa syudad. Hands-on pa rin siya sa bukid. Bumili pa nga sila ng 2 bangka at pati ang pangingisda dyan sa San Miguel Bay ay naging racket nila ng mga kaibigan niya. Pero it's more of a hobby kesa matawag na hanap buhay. Mula nung umalis si Ate Lalaine dito ay hindi ko pa siya nakita ulit. Mga chismis lang ang nakakarating sa akin na siya daw ay nasa Maynila at receptionist siya sa isang hotel. Sa parteng ito Kuya Bono ay alam ko na hindi ako pinagkaitan ng Diyos ng magandang kapalaran. Ako ang na-bless. Dahil pinulot ko ang tinapon ni Ate Lalaine. Kayo ba mga kahugot, ano sa tingin nyo? Maligaya kami Kuya Bono, hindi man everyday pero lagi. Excited kaming lahat sa baby na nasa sinapupunan ko na pinaniniwalaan kong lalong magpapasaya at magpapatibay sa pagsasama namin ng asawa ko. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa iyo. Gumagalang, Lori. Kahugot na Dolores, una sa lahat maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong napakagandang kwento ng buhay at pag-ibig dito sa DKB. At again, pasensya ka na kung hindi ko na talaga binasa yung mga bahagi kung saan involved si Ate Lalaine sapagkat ayon na mismo sa iyo ay chismis lang ang mga iyon. Kumbaga hindi konkreto ano yung source mo ng impormasyon tungkol sa kanya. So para maiwasan lang natin yung gulo o problema sa pagkakadawit ng isang tao ay huwag na nating isali. Total ay kumpleto naman para sa akin yung kwento mo. At wala nang dapat pang ipaghiganti pa sapagkat una sa lahat ay hindi naman natuloy yung pagpapakamatay ng kuya mo. Siya naman ay sinalba ng Panginoon at ng taong tumulong sa kanya. At siguro isang tabi na yung sama ng loob sapagkat ikaw ay nariyan na, na-bless ka na. So let's forget about
the past, all those pain na naranasan noon, okay? And yes, tama ka, it's like a fairy tale nga yung iyong kwento ng buhay. Okay? Kasi sapagkat yung tinapon nila, na akala nila basura, pinulot mo, ito pala ay ginto. That is why you said sa first part ng story mo na parang kwento sa pelikula, yung kwento mo. And yung tungkol sa pictures ninyo ng asawa mo ay pinag-iisipan pa namin kung i-attach namin dito sa kwento mo or hindi. Kasi baka magka-problema lang ulit kayo kapag na-trace ng partido na Attila Lane na ikaw pala yan. Hindi naman sa sinasabi kong marami nang nakikinig sa atin, lalo dyan sa Kamsur, pero marami na talagang nagpadala ng kwento na taga dyan, mga Bicolano. But still, message me if you really want your pictures to be attached with your story, okay? Again, congratulations, you are blessed. Thank you so much. You have a very beautiful story. Kahugot na. Melrose yung nasa isip ko. Bakit ganon? Lori, okay? Thank you so much and God bless you and your family. At ngayon sa ating mga shoutout na. Shoutout kay Odette Balacanaw, Marvy Dumangeg, Moises de la Cruz, pa-shoutout kuya kay Ma'am Ella Corcuera na nakapagdagat na naman. Michelle Dugayon, shoutout po sana sa aking jowa na na-impluwensyahan kong makinig at na-addict na din. Siya po si Dadskip from Norte. From Michelle Dugayan. Thanks a lot. Kay pagpatuloy yan, Michelle, at maraming salamat. Ella Reyes Corcuera, pasyadod kay Moises de la Cruz, kuya, at sa lahat ng teachers ng Raniag High School. Ruby Sagayadoro Magayano, hello kay Boro, shout out. Ma from Pasukit, Ilocos Norte, kanayon kami agdingdingi, Kuya Bono, Abangers, lagi salamat po. Agyaman tinakad-ado, Ruby Sagayadoro Magayano. Lynette Alcantara, Sid Dayao, shout out to you. Siya ay mula sa Canan, La Paz, Abra. Maraming salamat. Judeline M. Duryuk, hello kay Bono, pa shout out po sa Mr. ko na si Raymond Servilla na sobrang busy. Magpahinga ka din at isingit ako sa time mo. Magpahinga ka din at isingit mo ako sa time mo. Sa mga co-admins ko, laban-laban mga girls, araningan na mabaoras na alalabde. Okay? Naintindihan ko to, kaya lang hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Yung arani malapit na. Siguro malapit na naman ang pag-uwi. Okay? Welcome up, Lizelle, na galing vacation leave sa Manila. Salamat sa pasalubong na Lola Nenas at Ashley Casava. Kasama, tumasingo. Yun lang, mga Boro, more power, more kwento pa po. Maraming salamat, Judeline M. Duryuk. At wala naman kay Eta Sam, shout out to you, Jay De La Cruz. Shout kay Bono, palagi kami nakikinig dito sa Gapan City na Nueva Ecija. Maraming salamat, Jay De La Cruz. Hazel Martin, shout out to you, Sandra Almojera Ilarde. Pa-shout out po sa adik kong si Ana Marie Ilarde na adik na adik sa programa mo simula po ng 2006 nung DJ ka pa sa radyo. Thanks a lot and more power. Thank you din, Sandra Almojera Ilarde. And the phrase Q Bonilla, pa-shout kay Bono, pabati ako, birthday ko sa June 26. Advance happy birthday to you, phrase. And Abangers here since CLS pa. Ang una ko napakinggan yung panahon ng CLS, yung kwento ni Ayam. May part 2 na yon. Carol Tumpangalan Batugal, pa-shout kay Bono, all graduates po dito sa University of Cagayan Valley, especially to my son, Joelbert Batugal, being top 1 student, cum laude to all graduates po. Thanks a lot. Congratulations again, Carol. Julie Garcia Garasi, shout out to you. Crystal Calabiao Sibaluka, shout out to you. Pa-shout out po, always listening here. Pa-shout out kay Jair Perez. Ingat ka palagi. Pa-shout out po sa family Perez sa Guevara, La Paz, Tarlac. Thank you. God bless po. Pasensya na hindi ko mapasa yung name mo.
At ito'y Arabic yata. Jeff Natok, shout out to you. Siya ay mula sa Barangay Salvacion sa Guday, Quirino. We love you, Kuya Bono. Wow, salamat. And I love you all too. Ann Ignacio, pasat Kuya Bono. At ingat ka palagi, Ann Ignacio. Salamat sa suporta. Junaline, shout out to you from Hong Kong. Melowin Antonio Kayaban, excited sa bagong kwento. Shout out Nakman Kuya, kinlakay ko nga. Michael, agad aras kalakay. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Ken ni Ate Joyce Cabildo. God bless and more power, Kuya Bono from Bagao. Listening here in Hong Kong. Thanks a lot, Melowin. Zoe Young, pasyat Kuya Bono sa family Palak ng Ranyagram Isabela. At sa pinsan kong nasa Saudi na nakikinig din po lagi, Jari Ge. Listening here in Malaysia, thanks a lot, Zoe Young. At Vina Peralta. Ayan, nabaliktad ko ha. Shoutout sa iyo, Vina Peralta. Yang, hello kay Bono, pa-shoutout naman. Sana may bahagi ko naman ang aking kwento. Simulan mo ng pagsusulat, yang. Mylene, shout kay Bono, always a banger here in Repulse Bay, Hong Kong. Thank you, Mylene. Stephen Joy, Daliri Full Head Show. Shoutout sa lahat ng taga Gonzaga, Cagayan, always a banger here in Canada. Thanks a lot, Stephen Joy. Ash Kabasi naman. Shout po kay Bono Agyaman. God bless you too always, Ash Kabasi. Juvenile Medina, may bago na naman kaming aabangan. Pa-shout pala sa family ko. Sa kapatid ko na nasa KSA na adik din po sa programa since CLS pa. Maraming salamat. Kayong mga matagal nang nakikinig ng mga kwento CLS, sana magbahagi na rin kayo ng mga kwento ng buhay nyo, ano? Lalo na yung mga time pa ng DJ ako sa radyo. I'm sure ang dami nyo ng mga experiences sa buhay na sa tingin ko dapat nyo nang i-share sa ating programa. Hindi ba? Wait ko ang mga kwento nyo, mga kahugot, na mga kapuso noon. Ani Solano Tobias, pa-shout kay Bono of Bangers here in Hong Kong. Salamat po, may papakinggan na naman. Salamat Ani Lozano Tobias o Solano Tobias. Ikang J. Javier Salonga, shoutout to you. Edwin Hinova Beria, pa-shout kay Bono, lisari mo dito sa barko. Salamat and God bless you from Edwin Hinova Beria, isang seaman. Mary Kinomka o Kinom nga Pinartok, shoutout to you. Zel Oirevlis, may papakinggan na naman. Pa-shout kay Bono, always listening here in Tin Hau, Hong Kong. Pa-shout kay Bono, God bless po palagi. God bless you too. And Roslyn, shout out kay Bono all the way here in Qingyi ng Hong Kong. Thanks a lot, Roslyn. Janet Kawilan Cabaro Matalang, shout out to you. Angela Ligayo, always a backers here in Al-Hasa, Saudi Arabia. Thank you so much, Angela. Melanie Granel Simangan, pa-shout kay Bono, listening here in Riyadh, Saudi Arabia. Magandang hapon, Kuya Bono. Salamat, may bago na naman kaming papakinggan. Shout out sa asawa ko na si Sally Mirasol at sa mga pinsan ko sa Manila na masugid mong tagapakinig. Ito ay mula kay Edison Mirasol. Rizabel Gaspar Eclar, pa-shout Kuya Bono. Salamat po, isa pa akong listener mula pa dito sa Hong Kong. Rizabel, thank you. Karen Sapphire Kimau Kapuyan, dear kay Bono, pa-shout po kami dito sa Hong Kong, lalo na sina Ruth Lumitap Kimau, Christy Balwang, Mia RB, Jeff Shea Naceron at si Ate Marife Encoliado mula kay Karen Sapphire Kimau Kapuyan. Jeric, shout out to you. Laarni Kawilan Viernes Incognito, shout out also to you. Jen Baruga Mangulad, shout out to you. Emma Cardenas, hello kay Bono, banger here at The Peak, Hong Kong. Yurik and Fiel, pa-shout kay Bono, salamat and God bless you too. Joby Buya, shout out to you. Romulo Bailon Jr., pa-shout po Idol DJ Lucky Chan, thanks mo and God bless. Ito ay DJ, online DJ na taga Kabatuan, Isabela, isang kaibigang pari at DJ din. Adele Jan, hello. Nakakatuwa kasi lagi ka na nag-upload ng story. Ito lang kasi libangan ko pa. Shoutout po Farinas family from Gimban, Nueva Ecija. Thanks a lot. Ang dami actually kwento na kailangang mabasa na sapagkat nagiging lumang kwento na sila. Gagawin natin ang lahat ng paraan para mabawasan ang nakabinbin na mga kwento natin.
Mali pa siya Kuya Bono kay Grace Tagyam na nasa Calao, Peña Blanca ngayon from Leslie Tuliao here in Hong Kong. Antonio Ferbendiza, shout out to you. Meru Jewel, shout out kita. Kuya Bono sa mga kahugot po na nakikinig sa kwento ko noon at nag-subscribe sa YouTube at follow sa TikTok ko. Pasupport po ulit sa FB page ko, Provinciano sa Japan. Salamat Kuya Bono mula kay Meru Jewel, Provenzano sa Japan, ang kanyang Facebook page. At yun ang panghuli, nabasa natin lahat mga kahugot, kaya naman mapugto-pugto ang aking hininga at namin kong binasa shoutout. Okay? So, again, sa iyo kahugot na Lori o Dolores, maraming salamat sa iyo sa napakagandang kwento mo. At may tanong mo nga pala siya kahugot sa huling part ng kanyang kwento. Sa tingin niyo daw ba ay siya ang nagwagi? Obvious naman na ikaw. Pero but still siguro iba-iba yung opinion kasi sa tingin ko din kung hindi na talaga maligaya si Ate Lalaine noon sa piling ni ano ba pangalan ng asawa mo? Ng mister mo, at siya ay maligaya ngayon kahit siya kamo ay front desk officer lang sa isang hotel o receptionist sa isang hotel, kung siya naman ay in love at masaya sa kanyang love life, hindi mo masasabing panalo ka. Baka tabla lang kayo. Yun kasi yung pinupunto ko na dapat ay konkreto at sigurado yung impormasyon tungkol sa kanya para masagot sana namin yung tanong kung ikaw nga ba ay panalo o ikaw yung tunay na na-bless, okay? But still we are blessed with your beautiful story, kahugot na Dolores. And thank you so much. Ganun din sa inyong lahat mga kahugot na muling naglaan ng oras para sa ating programa. Maraming salamat. Stay healthy, stay safe, and God bless us all.